Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Hindi lang kinilalang isa sa mahuhusay na singer sa bansa si Asia's Phoenix Morissette Amon, kundi pati na rin sa aktingan matapos masungkit ang Best Actress Award para sa pelikulang Song of the Fireflies sa nagdaang 2025 Manila International Film Festival or MIFF na ginanap sa Los Angeles, California sa Amerika. Bukod kay Mori, kinilala rin ang pelikula nilang Best Picture at Best Supporting Actress naman ang singer-actress na si Rachel Alejandro. Nasungkit din ng musical film ang Best Supporting Actor para naman kay Noel Comia Jr. na isa ring cast member at bida sa teleseryeng Niña Niño ng TV5. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nagtrending ang pangalan ng kapamilya actor na si JM De Guzman sa X dahil sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pero hindi ito dahil isa siya sa kapamilya artist na kabilang sa housemates o kaya naman house guest na kagaya ni Ivana Alawi. Ito ay dahil kamukha raw niya ang isa sa Star Magic artist na si housemate River Joseph. Ngayon pa lang ay talagang kinakikiligan na ng mga netizens si River dahil sa resemblance daw kay JM. Sabi nga ng ilang mga netizen, para siyang si young JM De Guzman. And why does he remind of JM De Guzman? At ito pa, JM De Guzman na bata ng 20 years and Paolo Avellino daw ang aura. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pang mga chika for today, ikwinento ng original Filipino music o OPM icon na si Ray Valera ang tila naging epekto sa kalusugan niya nung nagsisilbi pa itong punong hurado sa tawag ng tanghalan o TNT sa It's Showtime. Sa latest episode ng vlog ng broadcast journalist na si Bernadette Sembrano Aguinaldo noong Marso 9, sinabi ni Ray na may pagkakataon daw na akala niya mamamatay na siya. Ayon sa kanya, nagkasakit siya doon sa tawag ng tanghalan. Siya daw kasi ay tagagong doon sa contestant na kumakanta sa nasabing patimpalak. Tuwing nagugong daw itong si Ray ay nau-hospital daw ito. Yung sigmura daw niya kapag nai-stress, kapag syempre part daw yon ng trabaho niya bilang hurado. At dagdag pa niya, quote and unquote, pero ayaw ko yon. Akala mo ba yung ginong mo yon? Akala mo lalabas pa yon sa baryo nila? Hindi na. Mawawalan ng trabaho. Iyon, sabi ni Ray. At may isa raw na contestant noon sa TNT na isang music teacher. At nang sumabit daw ang boses sa pagkanta ay ginong ito ni Ray. Siyempre, sabi niya, obligado ka ngayong igong. Sabi niya sa akin, may magpapaturo pa ba doon? Di tinanggalan mo ng trabaho. Dagdag pa ni Ray, nasa isip ko lahat yon. Hindi ako nakatulog noon. Naoperahan ako 2 beses sa sikmura. Kaya naman, itong si Ray ay umexit na sa nasabing singing contest. Pero sa kasalukuyan, itong si Ray ay may bagong show o bahagi ito ng isang singing contest sa TV5. Ito ang reality game show na Sing Galing. Mas trip daw niya ito dahil parang nakikigulo lang daw ito sa nasabing show. Sabi niya, quote and quote, mas gusto ko yun, relax lang, katuwaan lang, kung makakapagbigay ka ng advice, better, sabi niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, tila inamin ng Asia Songbird na si Regine Velasquez na handa na ito sa posibilidad ng kanyang retirement sa pagkanta balang araw. Ito ang kanyang pag-amin sa isang panayam kamakailan. Ayon kay Regine, hindi siya takot. Bagkus ay excited ito para sa kanyang pag-re-retiro. Pero matagal-tagal pa naman daw ito. Sabi niya, quote and unquote, it's not gonna happen naman soon, but I'm preparing myself for that because itong work kasi na ito is very addicting.
aminin mo yan. Kasi instant gratification lahat, especially pag nagko-concert ka, instant gratification. So, piniprepare ko yung sarili ko na okay to, yung mga nadidisappoint ako habang nagko-concert ako. Siguro, this is God's way na rin of letting me know, sige, dahan-dahan. Para hindi ka para pag umabot na ako doon sa kailangan ko na mag-decide, I think it's my time to stop. It wouldn't be hard for me. And the thing is, I'm sure I'm gonna miss it. But ayun na nga, parang siguro hindi naman bigla. At eto, sinabi ni Regine na pinaghahanda na raw niya talaga ang pagre-retiro na iyon kasama ang kanyang asawa na si Ogie Alcacid. Ayon sa Asia Songbird, yun na nga, I'm preparing, my husband and I are preparing for it. Lalo na siya, he's a bit older than me. So pinag-uusapan na namin yun pag ganito. Siguro maglaylo na ako ng konti. So ang isip ko din, ako din, Han, sabi ni Regine. At ito naman si Regine ay nasa edad ng 54 habang si Ogie ay 57 anyos na. At isa raw sa mga plano nila mag-asawa ay magbiyahe habang kaya pa ng kanilang kalusugan, sabi ni Regine. And then we wanna travel while we still can. So that's what we wanna do. That's what I wanna do. So why? So that's why we're trying to be smart with our earnings again, and that's why we work so hard now to prepare for the inevitable, sabi ng Asia Songbird na si Regine Velasquez. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.